Network Entertainment. Pero kayang perfume na blessed siya, na para siyang may halong holy water. Alam mo ba na dati, na meron yung mga pabango na binibili sa abroad or something na pag i-spray mo, mapapasign of the cross ka. May mga iba't ibang binibili din na flavor or yung amoy na interesting. Naglalagay ka ng wood, maglalagay ka ng para mag-iba yung amoy ng insenso. Listen up, yo. Linya Show. Listen up, yo. Linya Show. Listen up, yo. The Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta Pilipino. Listen. To the millions and millions of listeners around the world. Welcome to the Linya Show, powered by the Pod Network at syempre ng Linya. Isang mapagpalaya at isang mapagpalang araw sa inyong lahat. At truly blessed tayo ngayon, no? Dahil kasama natin ay isa sa mga pinaka-entertaining, nakakatawa, pero may laman at meaningful na social media figure, public figure ngayon. Author din siya. Ang dami niyang hats, author, singer. Aba, siya rin pala ang pag-usapan din natin yan. Siya lang naman ang kumanta at nagpiano nung kasal namin. No, si Romar. Si Romar Chuka, the Catholic comedian. Kumusta, Romar? Mabuti. Salamat sa mga millions and millions of people who have been listening and watching your podcast. Salamat sa imbitasyon na ito. And sana mapagpala ang ating, although wala tayong mga shovel ngayon. And we hope that we won't shove down the throats to the throats of our listeners yung mga points natin. Pero salamat sa pag-welcome dito sa Linya Show Podcast. Uy, grabe. Welcome back ito kay Romar. Kasi mahaba na ang history namin ni Romar. Meron kaming May history kami. May past kami. May past tayo. May past kami ni Romar at ng Linya. So si Romar ay naging member ng Linya. Yes. Naging siyang parang business development consultant ng Linya. For a time nung pandemic. Tama. Pandemic. Ano nga bang kwento nun, Romar? Ang dati nating karelasyon, 'di ba? Fan ng ka-22 nung shout out. No, sige, pwede naman shout out kay Chris Lockdown na. Hindi pinangalanan mo. Okay lang. So, si Teach Chris na malapit sa puso ng Linya. Yes. So, we're good friends naman and siya doon ko unang narinig yung Linya Show podcast nung time na yon. Tapos kasi kaya din tumama sa akin kasi nandun si Sir Calasans na hindi ko man naging teacher. Pero 'di ba unang episodes po ata yun. Nagpo. Pero yun yung nag-spark na nakinig ako sa Linya Show podcast na listen up y'all, the Linya Show, 'di ba? Yun pa rin ba? Yun pa rin. So I was struck and then nag-aaral ako nung MBA nung time na yun. Nagsa-start lang din yung yung comedy thing na ginagawa ko online. Tapos, yun, naghahanap ako ng potential na trabaho. And then sabi ko, saan kaya parang mag-a-align yung witty, yung witty menage na ginagawa ko. So sabi ko, why not sa linya-linya na And then, ang isa sa mga naalala kong nagawa natin, was nasa airport ako kasi sumalangit nawa yung lolo ko namatay nung time na yun. And then pinag-uusapan natin sa meeting kasama si Ali kung anong gagawin natin nung si VP Lenny nag-decide na natatakbo, 'di ba? Tapos partner natin si TK din ata nung time na yun. And then meron yung Tumindig. Yung tumindig. And then parang hindi ko alam kung ako yung nag-suggest or something, pero sabi ko, why not mag-pre-order tayo na And then yun, nung nag-release tayo na pre-order, sales were through the roof. Tama ba yung English? Pero yun, parang I can still clearly remember that na ang galing nung naging success story natin nung tumindig pink na shirt. Anyway, eventually kasi tinawag ako ng Diyos sa hindi naman papunta sa langit. Pero tinawag ako ng Diyos na
magsilbi sa mga IP. Sa, when I fell in love with the place nung kinuha din ako nung classmate ko na consultant sa parang lechon manok business dun sa Bukidnon. So, pag weekend, once a month, pupunta-punta rin ako. And alam mo yung parang, kahit na nandito ako sa linya-linya nun, I was having fun, pero alam mo yung parang, what if itry ko yung ibang Full-time buhay dun, na full-time na misyonero sa ibang lupalop. Kasi nung nagtatrabaho ako noong 2015, nagtrabaho ako as medrep. Yung tipong you push the legal drugs. So legal na yung pharmaceutical company siya. So sa mga doktor, pero alam mo yung dream ko na sana ma-assign ako sa Mindanao nung time na yun. Tapos here I was with the opportunity of being in Mindanao dahil lechon manok business, tapos nakita ko na ganito yung buhay ng mga Jesuits doon. Ganito yung ginagawa ng mga JVP, yung Jesuit Volunteer Philippines na nagtuturo sa far-flung areas. Parang I was so inspired na yun yung tumatawag sa akin. So, I had to let go then of linya-linya. And then, yun, dun nagsimula lahat ng mga adventure ko with the mga Lumads, with mga JVP sa Mindanao, etc. etc. So, yun yung pero yung in terms of me being with Linya Linya, ay nako, ang saya nun kasi parang ang daming mga challenges na parang data straight out from MBA, binibigyan ko, nagma-merge kasi yung creativity ko na medyo nagkukulitan din tayo nun. Pero sinasabayan ko with Jim, na shoutout kay Jim, doon sa parang organization part na So ako, siguro being fresh graduate din, medyo naguguluhan-guluhan pa ako ng slides. Siguro mga sa 32%. No? Pero yun, parang I think it also, yung experience ko with Linya Linya nun, it helped me na paano ba magkaroon ng purpose habang nagkakaroon ng fun. Diba? So I think that's what I'm still bringing in right now. And parang bata pa yung content creation ko nung time na yun. So who would have thought, no? Who would have thought na mga 4 years later or 5 years later na may ginagawa tayong kakulitan, yun eh. 'di ba? Oo. Na hindi ko aakalain. So from a fan na worker, tapos biglang para tayo nag-break. Wow. Kaya may past. Pero I need biglang, space. we needed space. Nax! Pero biglang may something beautiful that can still be created out of it. Grabe. Ganda, It's a miracle. Totoo. It's like paint. Diba? May yan eh. It's a miracle, Father. Oo nga. Para sa mga Quote yan. batang 90s. Quote yan eh. Quote saver. Q-U-O-T. Quote saver. Hindi coach. Coach saber. Pero ang ganda lang din ang kwento, no? Ang gandang kwento. Kung paano nag-align galing sa isang ex na fan ng Linya Linya na eventually naging friend mo rin naman. Again, shoutout kay Teach Chris. So, ang saya rin ng community ng Linya Linya noon na naghahatak din sila ng mga listeners, no? So, yun yung naging entry point mo. And then, naalala ko nung in-interview namin si Romar, talagang tungtuwa kami ni Jim na parang sabi ko, align talaga to sa atin. Alam mo yung humor namin, pare-pares tayo ng pinanggalingan. And sabi ko, magagamit din natin syempre yung background mo on business. So, true enough, no? Pero sabi mo nga, nagkaroon din ng mga hurdles kasi straight out of book, diretso sa realidad eh. So parang excited ako rin yun for you, pero talagang inevitable din na mangyari na hindi, siguro sana may bit-bit ka rin doon na hindi automatic talaga na yung theories will be applicable to real life. Kami ni Jim, hot na yung linya nun sa totoo lang, Romar, survival mode ang linya-linya. Especially kasi galing lang ng pandemic. Pandemic. Actually, pandemic time pandemic na yun. So parang talagang survival mode, no? So, nakita lang tayo in 3D nung dinalaw kita sa bahay mo. Oo. Hindi as a multo, no? Pero, yun. So, mostly Zoom. Pero nararamdaman ko rin syempre yung, again,
ultimately the alignment. Oo. Pero syempre nandun din yung friction Oo. na tingin ko mahalaga rin for that role. Naging processing. Naging processing pala yun. Totoo. Kasi never naman natin na pag-usapan. Oo. Wow, with the ano. Na. Pero totoo, yun naman din talaga ang nangyari. Tama ka din na fresh out of MBA, di ba parang sabihin ko na, uy wow, apply ko nga tong mga case na natutuhan ko na, uy ito, game, ilagay natin to. Sige, pero parang iba, I think nakulangan ako personally nung babad din. Di ba? Kasi, mabilis din eh. 3 months, well, ano rin it happened, but ang mahalaga, nagbabalik parang prodigal son. Wow! Binalik na lang. Ganda. Pero, again, sa akin, pag-aligned, pares kayo ng dinadaanan. Oo. Kahit na gumanon, Tapos biglang imagine mo, babalik. magkikita, bilog ang mundo. And ako naman, I feel like, as much as ang dami naming natutuhan din from you, I really hope na yung linya-linya din, And very supportive ako kay Romar simula nung nag-iisip pa lang siyang gawin yan. Sinasabihan ko na siya na, gawin mo yan. At saka sinasabi mo, parang hindi pa ngayon pero may time yan. Parang ganun naalala ko yan. And then, di ba, look where we are. And it's the time. So yun, I think yung patience din getting there. And ako, nakita ko na binuno mo talaga eh. Di ba, talagang you kept at it. Parang daily, constant na content and sticking to your strength. Totoo. Ito na siya ngayon. Kaya ako, syempre, Romar, ito na rin chance ko magpasalamat. No? Yeah. Syempre, naging contribution mo sa linya-linya. And congratulations sa sunod-sunod mo na mga achievements and success. And ako, as a fan din na pinapanood ka rin from the sides, nakikita ko talaga yung growth eh. And ano rin yung effect mo sa mga tao? Totoo. Lalo na sa medyo kakaibang panahon natin ngayon, no? Na kailangan ng faith and fun. Yeah. No? Kailangan ng parehong holy and humor. Kasi mawawala ka sa sarili mo, no? Kung sa dami ng nangyayaring kakaiba no, sa mundo, sa Pilipinas ngayon. Totoo. Ang laking tulong pareho nung dalawang yun. Kasi para sa akin, yung faith, of course, kailangan mo pero minsan, masyadong seryoso na hindi mo na na-realize na nandyan din pala si Lord sa nakakatawa. Diba? So, ang sa akin, sabay siya Sabay talaga. Yun lang. Share ko lang. Kasi free-flowing Free-flowing lang. Parang drinks tayo ngayon. So, wala lang ako. Happy talaga akong mag-reconnect. And feeling ko may mission pa Meron pang nakabangko pang mga projects na tingin kong mapagtutulungan natin. So, daanan natin yan mamaya. Pero Sige. of ano pang mga ganap mo in life, Romar. Siyempre, ako, bilang follower mo, nakikita ko grabe. Sabi ko, grabe to si Romar. Mamaya, nasa isang kubo siya. Mamaya, nasa isang malaking conference na maraming tao. Mamaya, nasa isang show siya. Guest siya dito. Mamaya, siya na yung host. May bago na naman siyang program. Bago siyang collab. Kumusta? Ano tong roller coaster na to sa'yo? Pero totoo yan yung parang ako na mismo nagugulat sa pagkakasunod-sunod na there was a time, siguro early this year, na alam mo yung na-bore ako. Yung parang ano pang gagawin ko? Content na lang ba at saka yung serving yung mga consultancy na ginagawa ko. Pero there was also a time na masyado akong, paano ko siya i-visualize? Yung gusto kong kapitan kung ano yung bukasyon ko or kung ano yung ginagawa ko. Na, paano ba? Pumipili ako kung saan lang pupunta. Minsan may tumatanggi sa offer ko. Yung mga ganun na Pero alam mo yung na-realize ko, there's something really that changed with me these past, I guess, 6 months na let go lang ako. Ano ibig ko sabihin? Parang the moment na nag-let go ako at hindi ako masyadong nag-focus na ano kaya yung magiging results, enjoy ko kaya yung moment,
doon mas nagfo-flow. Kumbaga, kung sa business, sa larangan ng business, hindi ka, meron kasi 'di ba sa business, correct, lalabas yung pagka-MBA, yung hindi ka liquid kasi nakatali yung inventory mo versus sa buhay na kahit na konti, buhay naman yung cash flow. At kapag umaan naman yung cash flow, buhay yung business, 'di ba? Kapag namomroblema ka na gusto mong solusyonan yung bagay, ibig sabihin buhay yung business. So parang sa akin, yung bukasyon ko, oo, konti man lang yung natatanggap ko sa kung ano man mga gigs na ngayon na kinukuha ako ng ganyan. Pero sa akin, buhay yung bukasyon. Kasi people have started to message me na, Sir Romar, pwede ka ba mag recollection speaker sa ganito? For example, nung 2 Saturdays ago, binook na ako na November 15 nung Jesuit Music Ministry na maging, ano tawag ko doon, yung panelist sa, nandyan si Father, hindi ako sure kung nandun pa si Father Manoling. Nandun ata si Father Manoling Francisco, wala ata. Prof. AJ Gonzalez, basta mga big shot sa choir, Ma'am Tikya, yung teacher natin sa, ewan ko naging teacher mo rin, Teacher sa music, na ano. So, nandoon, panel interview yung ginagawa ko. November 15 na book yun. Biglang parang 3 days or parang a week before, biglang yung Diocese of Caloocan, sabi niya, Sir Romar, available ka ba sa November 15? Tapos sabi ko, may ganap ako doon sa choirs. Tapos sabi nila, Sir, gusto ko talaga ng mga kabataan na makuha So, sabi ko, kung okay sa inyo na may risk na aalis ako ng 3:00 and then malilate ako ng kung okay lang sa inyo, kung kaya nyo mag-adjust na sabi nila, Sir, sige na, okay lang na So, there was a day na 3 yung engagements ko na sa gabi nanood pa ako ng Cool Pals, yung Comedy Manila final show nila na kasi in-invite ako ni James. So, yung ganun. And then, it was a yung visualization siya ng nagsasabay-sabay minsan yung mga invitation na at least na ma-manage ko. Self-managed din kasi ako So, nung minsan naman, parang, nagsastart ako ngayon ng perfume business din. Wow. So, hindi pa namin ilalabas, pero inaaral pa namin yung market. Although, nagawa na namin yung products, etc. Meron din ako ng show ngayon sa TV Maria at saka sa Radyo Veritas. It's under yung production it's a volunteer org, yung 5 Siglo. Yun, ako yung host. So, na-interview na namin si Cardinal Ambo, si Bishop Sok. Tapos, sa other show ko naman there, still with 5 Siglo, is si Cara David, si Gretchen Ho, si DJ Rocky, Panginoon ng Kababawan, yun na, basta kung sino-sino, para itong other show, yung Sensei, siya, para siyang for, ikaw din, na-interview ko na rin. Oo nga wala. Isang Remind ko pa personality. Isang personality. Nasingit mo pa kasi ako hype ka. Isang personality si Mr. Ali Sangalong. Pero yun, for lay people who are doing God's work. So, 'di ba? Hindi man lantad, 'di ba? Pero ako, may nakita akong something doon sa mga na-invite ko na potential na baka may ginagawa for the Lord, no? Pero yung isa naman, tungkol sa mga pari or mga obispo, yung mga ganyan. Ang vision ko nga, makagawa din kami ng isang show naman na parang siyang carpool karaoke, pero madre ang kasama. Ang ganda. So, parang nagkakantahan kami na madre. Ako yung nagda-drive, tapos si madre kasama ko. Tapos kakain lang kami. Para siyang, para siyang date with a Catholic comedian. Pero, happy-happy. Tapos, ano yung bukasyon nila, ano yung happy stuff na what they do, etc. So, yun. Aside from that, totoo nga yung sinabi mo na kung ano-ano, bigla na lang. Nung minsan, in-invite ako na sa National Youth Day naman. Imagine mo, nag-talk ako na 1 a.m. yung talk ko. Tapos, ikot na lang ako. Ginigising talaga yung kasi nakahiga na sa floor. Ginigising ko yung mga bata. Sa harap yun ng Peña Francia. That was June. Itong December, Boracay. Kasi sabi ko, ano nangyari? May Diocese of Aklan naman, sabi ko. Sir Romar, invite ka namin mag-talk. Diocesan Youth Day. Sabi ko, sige, game.
Pero yung parang bumulong lang ako na, alam mo, never pa ako nagbo-Boracay. Sabi lang, a game! May Boracay side trip na ano, oy game, Boracay. And then Zamboanga, Ateneo de Zamboanga, I'll be going. So, yun, halo-halo. Pero I think yung bulk ng ginagawa ko is helping out yung Sumilaw Farmers. Yung Sumilaw Farmers, sila yung nasa Bukidnon. Sila yung nag-march all the way from Bukidnon, which is in Mindanao, to Metro Manila back in 2007. Andun ako. Andun ka, So, yung mga farmers na welcome nyo nung time na yun, ako kasi first year high school noon. Pero I was highly aware of what was happening during that time. Malamang kung sino yung mga nandoon, yun yung mga kaibigan ko ngayon na nandoon. So, anong ginagawa ko with them? Well, it was also by accident, no, na nakilala ko itong si Prof. Xavier Alpasa, na dating isang Jesuit. Sinabi niya, i-connect ka kita with Kakabagaw na current Dinagat Islands Kong. na Shoutout kay Kong Shoutout Kaka. kay Kong, no? Connect kita kay Kong Kaka kasi si Kong Kaka yung dating abogado ng mga Sumilaw Farmers. So, kilala ko si Kong. Oh, yun. Na-meet ko na rin siya. Siya yung tumulong talaga at nakimarch sa mga farmers back in 2007 na may mga side story pa yan na, for example, may isang sikat na TV show na inaakit yung mga farmers. Gustong-gusto ng mga farmers, pero itong si Kong Kaka, wag, kasi baka gamitin lang yung mga Hindi ko na nababanggitin kung anong TV show yan, no? Pero, yun, yung mga ganyan na mga kwento, alam ko na yan kasi nakwento sa akin ng mga farmers. Pero kasi, di ba, ang struggle ng mga Sumilaw farmers nung nag-march, ang pinakaalam lang ng mga tao is the 2007 March. Pero kasi part ng March, yung paano mo, kung once na ma-award sa'yo yung Certificate of Land Ownership, paano mo gagamitin yung lupa, no? So, I think that's where ako at saka si Prof at yung ibang mga tumutulong pa come in. Binibigyan namin ng strategic decisions yung Sumilaw Farmers kasi they formed a cooperative eh. Pero una nung pagka-form nila ng cooperative, pang lang siya, parang para sa advocacy. Pero ngayon, parang paano mo gagawing economic din? Kasi hindi mo naman pwedeng purely puro makibaka lang. Kailangan na meron din parang livelihood nila. Livelihood yung So, that's the good problem we're trying to face right now. Kaya ako bumabalik-balik sa Bukidnon and nakikitira ako doon sa mga farmers. So, half of the time nasa Manila ako, half of the time nasa Sumilaw ako. So, manananggal ako. Grabe. Yan ang bukasyon ni Romar, no? Maganda sa bukasyon ni Romar, labas-pasok siya eh. Kasi bukasyon eh. Oo, bukasyon. Bukasyon. Hindi sarado yun. Pero that's the opinion. Yun yung opinion mo yun. But our conclusion is that that's my bukasyon. Yan. Ganda na. Panatilihing bukas ang bukasyon. Yes. Uy, Pwede, no? May naisip kaming shirt. Oo nga. Pwedeng shirt. Magkakashoot to, magkakashoot. Bukas ang bukasyon. Oh, ganda. Hindi Pero pwede rin bukas sa bakasyon. Ay, mas maganda. Gandang bukasyon eh, bakasyon. Ay, hindi, wait. Paano? Parang bukas ang bukasyon, pero bukas ang bakasyon. Ay, ang ganda. T-shirt na. Nasa likod yung hindi bukas lang. ang bakasyon, Oo. bukas ang bakasyon. T-shirt na to. Ang tawag dito ay brainstorming. Parang yan yung body of Christ eh. Parang hindi ko alam kung saan nanggaling yung body of Christ. Meron din nung nagtatrabaho sa linya-linya yung, ano yan? Ano yung Bible verse na nilagay mo sa harap ng, hindi yung, God knows who does not play. Hindi, sinuggest mo yun. Hindi yun yung nakalagay Hindi doon. nakalagay, pero gusto ko ipalagay doon. Hindi, eventually nalagay, alam ko eh. Ayaw. Sa lababo ng opisina. Oo, dun sa Glory of God Building. Yung pangalan ng building ng linya-linya before was Glory of God Building. So sabi ko, wow, pumapasa ako everyday sa Glory of God. Ganda diba? ganda. Pero dun, yung sa hugasan, may nakasulat, Glory, ano to? God knows, you were suggesting, God knows hugas, not plate. Ganda yun. Lagay ko nga ulit yun. Baka pwede natin gawin. Lagay ko yan sa lababo namin. God knows hugas not plate. Pwedeng gumawa ka ng yung dispenser, tapos yun yung may Actually, sticker, no? God knows hugas, not plate. Yan. So, ganyan naman usapan namin ni Romar. Nagbe-brainstorm kami lagi. So, anong pangalan ng ng ginagawa mong pabango? Okay. Nakilala mo yung co-singer ko, di ba? Na si Shelo,
Shelo. Tapos meron din kaming isa pang co-investor. 3 kami na investor. So, sabi namin, ano kaya yung tunog langit? Kasi parang gusto namin na parang, something heavenly. Nung nasa Roma ako, in-invite ako sa Rome dahil sa Catholic comedy ko sa Vatican nung January. Kita ko, nakasulat dun sa St. John the Lateran, kung saan nakapangalan ang Litran. St. John the Lateran, isa sa mga 4 major basilicas. Doon ata yun, or sa St. Peter. May nakasulat, Cielo Room. Sabi ko, saan ba nakuha yung pangalan mo, Cielo? Sa Cielo Room. Tapos sabi, di yun na lang yung pangalan natin sa, Shelly. Regina Celli. Kasi diba yung Regina Celli is Mama Mary something, Queen of Heavens, yun, Regina Celli. So, pangalan ng pabango namin, Celli, C-A-E-L-I na So, tas naglagay kami ng mga iba't ibang mga pangalan din sa pabango na kagabi nag-try kami and then nahilo ko kasi ang dami. Yung alam mo yung parang kang na-high sa dami ng pabango. Pero yun, medyo birthing pains pa siya kasi we're just starting it out. Baka mailabas namin in 2 to 3 months time, no. Wow. Wag naman sana 10 years. Oo. Shelly perfume. Shelly perfume. Pero hindi lang kasi siya yung perfume kasi pwedeng may iba pa kaming products na scented candle. Eventually. But we're still trying it out doon sa sa mga pabango. Wow. So, yun. Shelly perfume, heaven sent. Heaven sent. Heaven sent. Pero kasi baka may gumamit na ng heaven Sure na sent. meron na yung diba? heaven sent. Yun. So, pabango na parang anghel. Oo nga, no? Ewan ko, hindi ko pa alam. We're still trying to brainstorm. Pwede kayang sige, brainstorming Meron naman to. Pero kayang perfume na blessed siya, na para siyang may halong holy water. Hindi ganun eh. More of, alam mo ba na dati, meron akong classmate, si Barth Marikit, shoutout na lang sa na M-Boy, na inintroduce sa akin na meron yung mga pabango na binibili sa abroad or something na pag i-spray mo, mapapasign of the cross ka. Kasi yung amoy siya nung, di ba, apparently, may pinapahid pala talaga na oils or perfume doon sa mga santo. Yung mga amoy rose. Yun, yes, na Tapos yun. Tapos yung incenso din na yung, sorry, mababash ako dito, religious smoke na machine parang, pero siya, yung incenso, may mga iba't ibang binibili din na flavor or yung amoy na interesting. Naglalagay ka ng wood, maglalagay ka ng para mag-iba yung amoy ng insenso. Depende na yan sa kung sino yung altar server na So mga ganun. Ewan ko, ba't ako napunta dun? So, ang labo na. Pero, amoy now altar you know. boy. Kung gusto mo mag-amoy altar boy. Oo. Kung gusto mo mag-amoy, Padre Pio na pero hindi parang mapapasign of the cross ka talaga eh. Pero hindi, we're trying to veer away from those scents. Kasi hindi, ang gamit nun talagang ipapaspray mo sa mga santo. Nung minsan napunta ko kay Bishop Sok, nung in-interview ko siya, sabi, Bishop Sok, meron bang pabango dito? Hindi, yan yung natural na amoy ng mga, ng mga flowers, yung mga ganyan. Pero meron talaga yung mapapasign. Ayoko naman na tagline namin yung mapapasign of the cross ka sa bango. Hindi. Scent of the cross. Ay, hindi. Ay, wag. 7 deadly scents. Well, hindi. Hindi. 7 scents. Kasi di ba may 7 gifts of the Holy Spirit. Ewan ko. Pero, ang pangit ng 7 deadly scents. Sorry. Wala. Puro mga amoy Cut! Hindi, okay lang. Yun yung kalaban nyo. Ha? Yun yung kukontrahin. Yun yung kukontrahin ng Shelly's perfume. Yung 7 deadly scents. Yung mga masasamang amoy ng lipunan. Yes, pwede. Ng mga pagkatao, Pwede yung mga pang pinakam... marketing. Di ba, no? Yung mga kalaban nyo, 7 deadly scents. Di ba? Ang scent na ng mga ng pera. Di ba? Ng kasakiman. Scent na. Gluttony. And this perfume is heaven sent. Yeah. Ewan ko paano mo. Hindi, malabo pa siya but mamaya offline na lang. Ganda niyan. Tapos padala natin sa mga politiko na kailangan lagyan sa mata niya. Ang ganda pa naman ng packaging na ginawa namin na medyo may box pa yan na para alam mo yung pag i-push mo. Talagang free-flowing lang tayo. Parang siyang isa iPad na pag may ganun siya. Abangan. Well, hindi ko alam may kung tunog kailan. no?
Pag gano'n, ay, you look so butterfly. Sira. Yan kay sa mga jokes niya. Ni Nonong. Meron. May joke siya talaga. ganun. Sa sapatos niya. Yan yung tumutunog. Talaga? Ba't hindi ko alam ba't ko naisip yun. Pero, or ano na lang kami, yung parang yung mga Hallmark cards ng unang panahon na yun. Kaya tingnan natin. Baka may mga development tayo ganyan. Pero yan, Romar, yan. Kung ano-anong mga tinatry at pinapasok mo, no? Paanong, ano bang mentality mo or parang, anong guide mo? Ngayon, sa akin, if it works, it works. So, ano siya oo, pinaplano ko. Oo, nilalagyan ko ng financial statement. Oo, sige, magma-marketing. Pero at the end of the day, kailangan mong kailangan mong i-test para gumana. And I think, pag bumalik tayo doon sa Catholic comedy stuff na ginagawa ko, kasi perfume yan business na Kung babalik tayo sa Catholic comedy perfume, I just started Catholic comedy perfume. Yung Catholic comedy content na ginagawa ko, it all started with testing out things that work and things that don't work So, doon mas ganun akong klaseng tao na na-excite ako pag nagkakamali or parang may something na matututuhan ka from your experience. Pero also, I have yung MBA mindset, I have to learn not just from my own mistakes, but from the mistakes of other people as well. Not to make fun of them, but to also learn from them. Na hindi lang yung personal experience ko yung tantamount yung paramount ata, Pero dapat yung yung experience din ng ibang tao. Na yun yung i-consider ko kung what works and what doesn't work. So, ma-iteration akong tao na sige, hindi gumana to, baka pwedeng you can try it again. There are bashings, for example, na nangyayari sa akin kasi para sa content na ginagawa ko, etc. Pero I think it's also a cost of the try and tested. May mga content ako na lumilipad talaga, nag-1,000, nag-100,000 na mga May mga ibang content na hindi ganun ka pero feel ko very meaningful. So, I just, ika nga sa sinabi mo kung kakamustahin mo, mas nandun ako sa go with the flow right now. At kung tatanungin mo ako, where do I see myself in 5 years? Siguro mas matanda. Pero, hindi siya yung parang clear-cut na path na uy, ito ako in 5 years time. Kasi kung titingnan ko yung sarili ko noong 2020, kung nasaan ngayon ako ng 25, I think ginulat ako ng Panginoon. Di ba? Parang there is the realization na never naman pala niya akong iniwan, no matter how many doubts were there. Na imagine mo, lipat ako ng bukid noon na hindi ako rin magbisaya. At natuto na lang ako magbisaya. Lipat ako ng bukid noon na hindi ko rin alam yung konteksto ng mga lumad na yung ginagalawan doon, na tinutulungan ng mga Heswita. Hindi ko rin alam kung ano yung kultura nila. Pero, out of yung mga experiences na nagbubukas sa akin, yun yung, parang yung mga learning na yun, mas yumayaman yung experience. Tapos yun yung nadadala ko sa content. Isa ang sinasabi ko na parang ayokong tumanggap ng speaking engagement kung wala akong engagement sa grassroots. Kasi, who am I to say na, uy, kayong mga kabataan, dapat ipaglaban nyo yung bansa nyo. Dapat, pag may mga ganitong mga nangyayaring kabulastugan sa Pilipinas, tapos ako, wala akong ginagawa, speaker lang ako, parang ang empty nun, di ba? So, I think yung ginagawa ko sa Bukidnon, aside from other things na, for example, I'm also helping out a shelter for girls na may group kasi kaming finound, yung kaloob naman na iba't ibang mga professionals. Ako lang yung nasa 30s, the rest mga dual citizens na yung iba, pero yung iba mga nasa 50s, yung mga ganyan. We're a group of professionals that help out yung mga NGOs para mas ma-further nila yung mission nila. So, yung mga ganyan na mga experiences,
with mga madre, experiences with iba't ibang mga social enterprises, ito yung nagsisilbing baon para yung sinasabi ko, pag nagbibigay ako ng mga comedic talk sa mga kabataan, etc., at nagmamash up na rin, sinasabi ko na you can find God dito sa circle na ginagalawan ko at yun yung baon-baon ko pag nagbibigay ako ng mga talk. So, I make sure at least that I walk the talk. So, yun. Kaya no, parang bukasyon. Kasi Oh, di ba? Bukas ang parang bukasyon. kung paano mo nina-navigate yung buhay mo, no? The past 5 years, sabi mo nga. May mga lumalapag na opportunities, may mga tinatry ka, may gagana, may hindi. Pero try lang ulit. Sabi mo nga, if it works, it works. Kung gumagana, try mo ulit, gawin mo. Pero parang sinusunod mo lang din kung ano yung nararamdaman mo, no? Kung saan mo feel na may magagawa ka, may mo contribute ka. And ang ganda rin na parang very grounded yung approach mo na kung kakausapin mo yung isang community, isang grupo, kailangan maging credible ka to talk to them by being with them. Yeah. Diba? Parang experiencing kung ano yung first hand na na-experience nila. And kasi part niya ng ng journey mo, aside from being a content creator, nagsasalita ka rin sa mga events, no, public speaker ka. Yung tama ka, ang hirap magsalita kung no. Wala kang experience. Kung manipis ang experience mo. Magmumukha kang preaching kesa parang sharing, no, kung ano talaga yung. Kasi pag nag-share ka, no, meron kang tinanggap na meron kang binibigay. Yes. Oo. Kesa parang kapag nagsabi ka lang Kung bigay ka lang ng bigay, sino ka? Parang gano'n. Tsaka saan mo kinukuha yan? Oo. Saan mo sa minugot yan? Dapat may tinatanggap ka rin muna bago ka may sinashare sa iba. Kumbaga, for example, kaya kong ma-share na kilala ko yung nung during the Sumilaw March, tapos nandun sila sa may bandang Mendiola, may ini-interview na nagsabi na hindi burger ang kailangan namin kundi lupa. Kilala ko ang nagsabi nung si Ate Badjek yung nagsabi no. So, yung mga ganyan na hindi balik ako sa MBA para baka kasi may mga gusto mag-MBA. Dati, BS Management ako. Nahirapan ako ng accounting nung BS Management ako. Kasi hindi ko alam yung ibig sabihin ng mga numbers eh. Pero nung nag-MBA na ako, nung kahit papaano nagkaroon na ako ng experience sa mga numbers, etc., mas siya, yung mas dumali. And I think similar yun kapag nagbibigay ka ng talk or podcast or mga ganyan. Yung parang hindi lang salita, kundi experience with the struggling people, with, ito nga, mahilig ako mag-commute eh. Minsan na may nahihiram akong kotse. Kasi wala naman akong kotse, ayoko munang bumili kasi palipat-lipat ako yun So, nagkakaroon tuloy ako ng content minsan na nagrereklamo lang ako sa... May pet peeve kasi ako pag nagko-commute, yung mga naka-loudspeaker sa So, nagagawin ko ng content yan and then people find it entertaining na parang nagsulat daw si Bob Ong. So, yung mga ganyan na you need experience... I realized that ganun ako mag-talk na hinuhugot ko talaga siya galing sa experience at sa totoong tao at saka na rin, parang trends din. Na doon ko napulot yun sa linya-linya kasi meron tayong trends tracker. Totoo, no? Grabe, no? So wala na, parang ito actually ay ang pinapresent namin ni Romar, yung linya-linya ex Romar Chuka MBA program. Oo. No? Pwede kayong mag-sign up, no? Pwede kayo mag-sign up currently. Yes. Wala pa nagsa-sign up. Pero we're expecting na after nitong announcement na to, no, mapupuno natin ang Excel sheet natin. Yes. No? Oo. Yung bayad, kahit installment na lang. or prayers. Pwede naman prayers. Kailangan natin yun. Kailangan natin ng prayers. Kailangan natin At saka hindi lang prayers. Dasal at asal. Ayun, dasal at Kahit asal. hindi papunta sa amin yung bayad, ibayad mo doon sa mga iba. ginagawang iba. Oo. Ginagawa para sa iba. Yun. Grabe, no? Talaga nagkaroon kami ng program bigla dito sa episode. Oo. Na-brainstorm natin. So, may t-shirt na tayo. May t-shirt na. T-shirt tayong yung bukasyon. At saka bukas ang bakasyon. No? Tapos may MBA program na tayo. May MBA program kami. Pero kailangan muna natin pumunta ng CHED.
Oo nga. Kasi accreditation process. So, I think mga in 3 years time. In 3 years. Minamanifest na namin magkaka-MBA program. Pero, Romar, I mean, yun nga parang feeling ko, nagtatagpo, no? Kaya ang dami nating ginagawa separately. Ang ganda rin na nung time na nagsisimula ka, kami rin, ang dami rin naming mga kailangan ma-figure out. So, tingin ko marami tayong natutuhan together din eh. Yeah. And then, nung nag-part ways, ginawa natin yung mga kailangan gawin. Yung mga expertise siguro natin eh. Na kayo, yung sa content, etc. And then ako, tinry ko talagang lumalim doon sa content ka Catholic comedy. Na tingin ko nga, kaya nga sabi ko kay Romar noon, parang magandang stopover sa'yo tong linya-linya. Pero clearly, hindi ito yung end goal. Clearly, may sarili ka nang binibuild eh. Pero sana habang nandito ka, ma-maximize mo rin kung ano yung pwede mong matutuhan with us. Kasi alam ko naman na hindi lang din content yung nasa isip mo eh. Gusto mo rin naman maging source to ng livelihood mo, itong ginagawa mo. Na yun yung ginawa namin sa linya-linya. So I think yun din yung potential na hopefully meron din kaming na-embed sa yung mga Indeed. bagay. And ayun, ngayon, happy ako na again itong stopover mo dito. Kasi nakatuwa, no? Parang pandemic, nung nagtrabaho si Romar sa linya-linya. Pero ang dami na rin naming encounters in between eh. Na-interview na rin kita sa linya-linya show. Second time na to. Second time na nga pala. Pero online yung Online yun? Nung time yun? Nasa Bukidnon ako noon. Nakikitira ako sa isang makeshift room na sa isang parokya nung time na yun. So, na-interview na namin si Romar. Nga pala, no? Tapos, kung saan na siya napunta, nasa Cool Pals na siya. Tuwang-tuwa ako na parang napasok mo rin yung mundo ng Cool Oo Pals. nga eh. Na parang ako, unlikely nito pero wow. it Imagine works. mo, kumakanta ako ng Huwag Kang Mamba, Hindi Kita Maliliw. At mga Alleluia sa Cool Pals. Diba? Kailangan yan ng mga Cool Pals. Oo, kailangan. Kaya sa inyo na mga Cool Pals, pinagdadasal namin. Yan. You need our prayers. Pero ang ganda ng mga fusion no, na lumalabas. And then ito, no, parang hindi rin naman naputol yung connection natin eh. Kasi we've been sending Romar shirts din. Na every time na meron kaming shirt na babagay sa kanya, pinapadalan din namin siya. And then, nakikita namin sinusuot niya rin sa content niya. Pero ako hindi nawawala sa isip ko na, aabot din to sa tamang timing na makapag-collab tayo, na diretso. So, ang ganda kasi very patient din tayo with what's happening. Yeah. Meron tayong paplanuhin, may parang hindi matutuloy, mauudlo. Diba? Parang what works. With what... If it works, it works, Yeah, no? oo. So, kung ano man, parang hindi gumana nung time na yon, tuloy. Tuloy lang. Sige. Tingnan ulit natin. Tapos sasabihin mo lang na, Romar, magbato ka lang ng mga linya. So yun yung trinay natin gawin this year eh. Parang nagbato si Romar ng mga lines sa amin. So sabi ko, titirahin namin yan. Gawa namin ng art yan. So yun, naglalabas kami ng from time to time na kung ano-anong mga content. No? I think yung pinakauna yung Ash Wednesday. Yun ba? I think so. Yan, masaya yun. Ano kasi, pa Ash Wednesday, pa Lent na nung time na yun. Tapos, wala lang, makulit yung isip, di ba? So, si Ash ng Pokemon. Tapos, yung nasa likod, si Carlo Acutis, na mula sa pagiging blessed, naging santo na din. Pero ang ganda rin kasi, nilagay natin si Carlo Acutis na nasa likod doon sa, pwede nang i-flash na lang siguro, nasa likod si Carlo Acutis. Kasi meron siyang saying na, not me but God. So, him being at the back, at yung pinapansin si Ash, it's very much him. Galing, anyway, yung ganung mga content tapos meron tayo ng Body of Christ. Ano pa ba? Meron pa yung Pope Francis nung conclave. Conclave, madaling araw Oo, bigla lang ako Hinihintay nag-message namin, na parang pwede ba tayo magkaroon ng post about waiting? Kasi diba, tapos gumawa kayo ng art na yung Vatican, yung smoke. Oo, ganun. So, ganun eh. Parang I think yung way din ng pag-collaborate namin, very free-flowing din. So, very style parang mo ito, rin. yung ginagawa natin ngayon. Nakagawa tayo. Free-flowing lang din tong episode. No? So, parang ganun. Which leads me to, itong isang project mo na palabas na. Oo. And happy ako na makapag-contribute ang Linya Linya team with this project. Kasi naniniwala kami dito sa project na to.
naniniwala kami sa ginagawa mong making itong space ng tayo, parang buhay Katoliko, buhay mga faith, na may spasyo para sa fun, for entertainment and humor. So si Romar, nag-compile siya ng mga content niya for the past years, and then he turned it into a book. And then doon na kami nag-connect ni Romar na, uy, may mga content na tayo nagawa, pasok mo na dyan. And then we can also help you out with some of the pages na pwedeng linya-linya yung mag-interpret ng mga jokes. So maganda naman kasi very variety yung mga hirit ni Romar, na may mga content siya na kailangan lumabas yung mukha niya. Kailangan may visual representation. Meron din naman na pwedeng may illustration. Pwede kaming makatulong with may seryoso, may mas joke time. Pero yun, Romar, paano nga ba, ako, medyo na, kwento ko na ng konti, how it came about, Pero paano nga ba tayo napunta sa point na tong, we are collaborating for this book? Yun. So, may paparating tayong libro, which is actually my second book already. Diba? Kasi, siguro, i-shoutout ko na lang din yung mga tumulong din sa akin. Okay lang, ha? Oo naman. Diba? Yung unang libro ko, ang pangalan nun, kasi, 2023, umuuso yung bra. Bro, okay ka, bro. So, ang pangalan nun is Catholic Comedy Libro. With Worship Generation yung art. And then, si Gretchen Ho yung gumawa ng forward. Tapos, gumawa rin ako ng forward doon ng sarili. 4 na word. Forward. So, compilation din siya ng So, ito technically is book 2 siya. Pero ganun din kung ano yung formula na ginawa ko dun sa book 1, which was compiling everything at saka yung mga writings ko. Ganun din, I think what sets this apart naman is yung collaborative power natin din, kasi nag-collab talaga tayo dun sa mga linya, yung parang naging free-flowing din yung mga art na nilagay natin dun, aside from yung mga memes na pinagawa ko rin sa team, and siguro ikwento ko lang din yung book 1 kasi was successful, ewan ko kung successful na yun in the eyes of people, pero naka-print siya ng mga around 1,500 copies, and it also was a finalist doon sa Cardinal Sin Book Awards sa Manila International Book Fair recently, 2020, last year. So sabi ko, I think in due time na din na magsulat ng bago, kasi marami na akong posts at mga jokes na naipopost. Tapos meron din ako yung mga personal writings, about my experience in Bukidnon, ano yung mga frustrations ko, ano yung mga reflections ko, na parang naiipon na rin. So, yun. I asked also a friend na i-compile din yung mga, nasuyurin lahat ng mga content ko. Pero ako din, tumingin din ako para baka mamaya we're missing out on things. And yun, nabuo ko siya. Tapos, ewan ko kung paano nagsimula na i-bring up ko sa'yo. Pero kasi I think naging natural lang kasi we were already talking to each other because of the content na, yung mga hirit-hirit na mga ginagawa natin. Alam ko na. Kasi meron kayo nung shirt na, ano yung ganun? Yung pagsagad na sagad na. Humingi muna kayo ng tulong sa akin. Paano kaya pwede natin So, sinuot ko yun nung Easter Sunday, and I think dinala ko rin ata sa Vatican yun. Yung picture, yung t-shirt na yun. And I think also that's what started na parang, Romar, ano pa bang pwedeng para mas mabuhay yung Catholic na mga members ng linya-linya na Kasi parang nakita niyo din siguro na yun yung buhay sa akin. Pero ako, gusto ko rin kasi yung fun aspect ni linya. So, talagang nag-merge. Something like that. And then, poof, it became a book. Pakita nga tayo dito lang ng wala pang sample. First ata to, no? Parang cover page reveal. Cover page reveal. Ayun, no? So, art talaga yan ng linya-linya. Yung body of Christ. Yung body of Christ. Pero sabi ko, baka pwedeng gawing cover na rin ng which is also kasama din yan yung page na yan sa ako kasi nakikita na ako sa Jesus na yan kasi I visualize Jesus as also a fun person, diba? And sabi nga ng Cool Pals,
Di ba kung karpentero si Jesus, kumakain niya mahilig kumain ng kanin. Oo, no? Di ba? At sinabi ko, may abs talaga si Jesus kasi kaya nga sinasabi na fit senyor. Okay. So, andyan din, yung title ng libro na marireveal na natin tuloy ngayon is, originally siya, Banat ng Banal. Nung nagre-reflect ako, parang, sige, banat ng banal. Nung pinag-uusapan na, okay lang, game. Pero, eventually, nagkaroon ako ng discomfort. Banat ng banal. Di ba parang, kailangan mo i-declare sa simbahan na banal ka. Yung mga saints, mga blessed, yung mga ganyan. So, baka mabash ako lalo na. Pero I think it was also my reflection na, wait lang, sinasabi ko, hindi kailangan maging boring ang banal, which is yung parang tagline ko. Sabi ko, baka pwedeng banat ng sumusubok talagang maging banal. Ibig sabihin, and I think makaka-relate ang mga tao hindi naman ako perfect na banal na tao. In the same way, I think yung mga santo, hindi naman sila perfect na mga banal na mga tao. Well, ngayon, nasa langit na sila. Pero, what I mean is, hindi naman ako perfect. And hindi naman, I think, masasabi ng nanay ko na hindi naman ako banal. Kasi pag inuutusan niya ako, sinasabi ko mamaya na lang. Tapos naglalaro pa ako ng Mario Kart. So, mamaya na yung mga ganun. Anyway, so, sabi ko, baka pwedeng sumusubok talagang maging banal para maging relatable and, alam mo yun, yung kabanalan kasi, hindi mo naman ma-achieve talaga yung fullness nun We just try and sometimes we fail, di ba? Pero, yung sa pag-try mo, sa pagsubok mo, I think yun yung mas nagpapabanal sa'yo magkakamali. Biglang may makakaaway ka palang ibang content creator, may mambabash sa'yo at lahat. Pero, nagkamali ako, pero at least we're trying. And I think yun yung perspective na kailangan ng mga tao makita sa lahat ng whether nagsisilbi sa simbahan, mga pari, mga ganyan. Yung mga pari na nakikilala nyo, baka mamaya kasi nadidisappoint kayo na biglang, uy, tao pala siya. So, parang gusto kong sabihin, excuse me, tao talaga sila. We're bound to make mistakes. Even I, na parang sabihin nyo, the Catholic. Hindi naman ako nag-iisang Catholic comedian May mga nakikita ko si Father Kelly, tawang-tawa ako sa kanya na ngayon, sila Father Phil, nagpapatawa na rin ngayon, yung mga ganun. So, parang, we're not perfect, but we are trying to be. And I think that's what humanity is. Nakasanlalim, pero yung totoo naman na we're trying to be saintly. We're trying to be holy. And yun, where we're trying to be. And then yung, I think, reflection ko dito sa librong to na banat ng sumusubok talagang maging banal. Banat kasi, di ba, parang minsan jumo-joke. Pero banat din, yung minsan may mga seryosong banat. So, may dadagdag ako dyan, Roman. Ano? Pwede mo rin yan sabihin sa mga sige, go. Pero yung banat kasi, hindi lang banat na hirit Banat ay binabanat mo Pag binabanat mo, you're trying Yung parang yung extent nung kaya mo. Ang ganda. So parang, binuksan mo no? Bukas ang bukasyon. Binanat mo. Hindi, tsaka yung banat niya kasi dahil inaano mo siya tinatry mo yung extent nung kaya niya. So, ganun din sa siguro trying to be a good person. Trying to be holy, trying to be banal, binabanat mo siya So, hindi lang siya hirit or salita, pero may action din yung pagbanat para siyang elastic, di ba? Kasi pag binabanat mo. Yung ganito lang siya visibly parang ganito lang siya Pero pag binabanat mo siya, you're trying to expand. May tension. Ganda. Tapos na tayo. Hindi, pero totoo yan Kasi parang even sa faith, may tension naman talaga. Sometimes you're good, sometimes you're not. Diba? And it's always a tension of what do you do. It's not always black and white. Diba? So, yun, makikita sa librong ito, yung kakulitan ng isip ng linya-linya at Romar Chuka with the guidance of St. Paul's. No? And makikita yung yung tama ka, yung the tension. The tension. Because you can't create music kapag walang tension. Di ba? Ang piano nga, may tension yan. Yung gitara. Diba? Pero wag naman sobra. Tama lang. Para may harmony. Which is may harmony yung linya-linya St. Paul's and Mr. Romar Chuka.
So yan yan ang very special release. So sa linya-linya very special din to para sa amin to be able to help out in this book. Syempre parang again naghahanap din kami ng ways to contribute to the community, to the Catholic community na bahagi din kami. So Yes. ang ganda ng project na to, and I really hope ito na yung way namin to introduce this. Sana by this time na pinakikinggan nyo to, labas na yung libro. Oo. We'll make it available sa mga spaces na sana mas madaling makuha ninyo. We'll make sure na meron yan sa linyalinya.ph para even if you're based abroad, kaya mong bilhin yan. Kahit nasa Bukidnon ka, makukuha mo yan. And yung mga ibang online channels pa namin, we'll make it available there. And hopefully sa ibang mga spaces din. Sa Sa St. Paul's. Kasi nationwide naman ang Nationwide ang St. Paul's. St. So, Paul's. ito yung religious store na nakikita nyo sa iba't ibang mga lupalop na pag pumasok kayo, mapapasign of the cross ka kasi may santo, may libro, may rosaryo, may wala lang pare. Mga ganun. Yun. Pero shout out sa St. Paul's, kay Yes. Father Albert. Yes. At saka sa mga tumulong dito sa libro na to, sa team ng Linya-Linya, syempre sa creatives namin na alam ko, syempre marami ring ibang projects na ginagawang Linya-Linya, pero naghanap talaga kami ng paraan na unti-unti naming mabuo yung mga ibang illustrations for this book. And banat ng banal, banat ng sinusubok talagang maging banal. And 'di ba, parang call to action din siya na sa atin na sa mga kanya-kanya nating paraan ay magawa natin 'yan. And sa akin, yun something light lang din to experience, to read itong mga banat ni Romar. Nakita ko na yung transcript masarap siyang i-browse, masarap siyang bitbitin, mabigat ang mga araw natin, ang daming mga nangyayari, pero kung meron kang something na to get you through the day, to read one line na pwede kang mapangiti, na mapatawa ng konti, mapareflect, At mapadasal. mapadasal ng konti, malaking tulong siya. And something din to na to share, Sabi Yes, natin, oo. hindi lang siya yung preaching, pero may tinatanggap ka, may binibigay ka. Ang ganda rin ganda niyang gift sa totoo lang, Ipanregalo nyo na kung Yes. Iregalo niyo, So, sana by this time available na tong book, and abangan niyo rin kasi marami pang mga ways ang Linya-Linya team on how we will communicate this to the community. And alam nyo na, si Romar gagawa ng paraan yan sa mga content niya na ma-promote din natin yung book. Bit-bit niya rin yan sa mga Talks. niya, At ayun, excited akong mahawakan, excited akong maamoy yung book. Kasi tama ba, if I'm not mistaken, ito yung first book collab? Oo, ito, hindi. Meron kami dati na isa with yung 8-Bit Fiction. Okay. Yan yung dating isang Twitter account na naging group din. Pero lang siya hindi siya digital book lang yun. Na Okay. hindi siya published. Hindi siya published. So this is the first published collaboration book of Linya-Linya. In 3D. In 3D. Tangible. Hawak mo. And super duper happy and honored kami na si Romar ang partner namin. Nice. Ako din. Yun lang. Yun. So, yan ang banat ng sinusubok maging banal. Yeah, totoo. Banat ng ako sumusubok. Okay. Hindi, basta bahala na, okay na yan na natin eh. Oo, Ano ba dapat? Sinusubok o sumusubok? Kasi Hindi, sumusubok, parang, yun yung sinunod ko, sumusubok, I'm trying. Yeah, Parehas. pwede naman. Parehas Okay, kinabahan ako kasi nasa printing na eh. No, pares lang yan. Okay. Sumusubok, Pinawisan ako dun eh. Pares lang. So, hindi rin na rin tayo masyado dapat maging ganun ka, sa word. Oo, sige. Yung sakit ko yan, kasi syempre, writer, tas parang Filipino, ganyan. Ikaw naman teacher, pero parang sa akin, if it works, it works. Sige. It will work. It will work, So, syempre, si Romar, ano pang mga ganap mo in the next few months? Next few months, tutugtog ako sa kasal sa Mayo. Tapos, magtutok ako sa Filipino-Chinese Catholic Youth sa Cebu sa Mayo din. Tapos may nag-i-invite sa akin sa 2028 or 2027, yung mga ganun. Natatawa ako kasi lalayo eh. Uy, alam mo Romar
parang marami kang firsts, ano. So, una, parang yung stopover mo rin sa linya-linya. Yun din yung first na nag-attempt ka mag-content creation. And then, itong first book mo rin dito sa amin. If I'm not mistaken, tama ba? First mo rin ba yung sa kasal namin ni Rach? Na ano, first na... Na tumugtog? Hindi naman. Hindi naman. Pero yung kasama yung team naming Ayun. tatlo. Yung first, Na first time yun. Kasi, nag-practice. Parang hindi nga kami practice. Online lang kami in ng mga fairness, magkakaibigan. mukhang praktisado Thank kayo. you. So, si Romar ang ano, no? So, ganito yan, guys. So, kami ni Rach, nung ikakasal kami, naghahanap kami ng mga kakanta. No? So, na-contact namin si... Anong tawag? May mga choirs kayong na... Oo si... Ano nga ba yun? Si Creed. Yung bandang Creed. Hindi ko alam. Yung Hindi ko alam Goo Goo Dolls. Okay. Yung mga yan. Beatles hindi pwede. Yung din, ano daw, may birthday party daw Okay, silang okay. pupuntahan. Pero kung anong sino-sino. Hindi mga- liturgical eh, kasi yung, kung- Lifehouse, kinontak namin. Oo. Hindi nag-reply. Oo. So, si Romar na lang yung next kong naisip. Oo. Sabi ko baka si Romar may kilala siya. So, totoo lang, nag-consult lang ako kay Romar dun sa mga kanta. Na ano, di ba yung choices ng Choice mga of kanta. songs. Yeah. Kasi sabi ko, hindi ko alam masyado to, Romar. Anong maganda mga kantang i-play sa kasal. Tapos, sabi ko kay Rich, parang, tumutugtog to eh. Bakit hindi kaya siya yung patugtugin natin? Lalo na nahirapan din kami with a big choir. Ayoko rin naman na isang tao lang. Oo. So, sakto na si Romar may binubuo pala. Oo. Ayun, na gumawa siya. Tinulungan niya kami mag-curate ng mga kanta. And then, sila na rin mismo, kayong tatlo na rin mismo yung pumunta doon at kumanta. Ano bang kailangan ikwento doon? Yun na yun. Kumusta nga yung experience na yun, no? Ako, ang saya. Pero, alam mo ba the next, may buti na lang na paano ba? Paano ko ito ikukwento? Alam mo ba the week after that, nasiraan ako ng sasakyan. At buti na lang hindi nangyari during Sa that. akin. Kung hindi, ano My kaya gosh. yun? Recording lang. Tapos alam mo, bago kami umalis, nawala yung susi. Oh no. Oo, kasi hiwalay yung susi ng sasakyan doon sa kasi sira yung So, hinahanap-hanap namin. Parang alam mo yung sasabihin ko kay Ali, yung mga ganong level. So, I think awa ng Diyos. Ano ba tawag ko doon? By hook? Hayop ka, baka ikakasal na kami, wala Walang kumakanta. kumakanta. -1 lang. Minus ligtas points ka, Uy, Romar. tapos, ang ganda nung video na nagawa natin Oo after. nga. Kasi, di ba nagpipictorial kayo ni Rach? Dumadaan Tapos kayo dumadaan na yung choir sa likod. Ang saya nun. Ang ganda. Ang ganda. Pero hindi naman namin sinasadya na mag-video during that time. Parang lang naman namin, libangan din. At saka, to spread yung news na Ginagawa niya the yan. joy of singing in the in the choir. So nag-video kami and then yun, nag-blow up din yung mga videos na yun eh. Tapos ano pa ba? Masaya yung umalis nga lang kami kaagad. Oo nga, pinapastay pa naman sana Oo, kita. Siyempre, may- kakilala mo rin yung mga nandun ang Cool Pals. Yun nga eh. Nagkita na lang kami ni James sa labas. Dun sa, Pero ako okay lang kasi layo namin. Ang pinanggalingan Swat. namin, Cabiao, Nueva Ecija, sinundo ko si Jewel sa Candaba, sa Pampanga, and then drive. So, road trip siya. So, masaya din kasi parang actually. yung bonding naming tatlo. Pero anyway, yun yung it's service and fun at the same time. Yun yung And rin, tuwang-tuwa din yung dalawa na kasama ko kasi nandiyan si Lenny. Yun, diba? Tapos, si Jewel naman, yung kumanta ng Salmo, kinakabahan kasi nandun si Sab. So, fan din siya. Podkid Podkid. siya na So, yun, nung nagpicture sila, kilig na kilig tong si Jewel naman. And then yun, nung sinasabi ni Sab na ang ganda ng boses niya, yun, nakakatuwa kasi dito sa ginagawa na to, namin na to, hindi ako yung nagiging star or yung parang napapashine ko ang ibang tao at yung mga talento nila through this platform. And I think deserve kasi ang ganda ng boses at ang so yun
Masaya. Thank you for that invite. Looking back, ang saya. It was a great experience. And yun nga, kami ni Ray, super happy namin dun sa kanta, no? And ano, ay, yung ano ba? Yung March na, yung Send It On, di ba yung sinend ko sa'yo yung kay D'Angelo? In-edit mo pa ba siya? Or yung pinlay na lang yung YouTube? Wait lang, ano to? Di ba yung sa akin, yung Entourage, yung papasok yung okay. Entourage? Ano siya, ang nangyari, pinlay na lang. Pero, since na-capture ko sa piano kung ano yung key, nag-genazify ko siya. Genazify So, mo. naglagay pa ako ng mga... Kaya napansin ko eh. Na may pa-flavor. Oo, may so, ako pa-flavor. na yun. Yung... And yun niya, Romar, shinare ko yun sa post ko eh. Kasi recently namatay si D'Angelo. talaga, Yung artist na yun. yung artist, oo. Oh, pero dream ko kasi na magamit yung Send It On. Oo, Sa ano nga eh. Namatay siya before the wedding? Hindi, after na. After the wedding. Recently lang. Oo. So, wala lang. Parang ang memorable lang sa akin na magamit pa rin yung song niya. And then, di ba yung kay, kay Rich, yung kay Aliyah naman. Oo. Yeah, nag-improve nga pala ako. May halong improv na piano yun, yung sa mga entrance song namin. Yeah. So wala lang, saya lang. No? Again, ang daming Daming ganap. salasalabid yung yung mga experience namin ni Romar. So, may pag mga kalinya-linya na ikakasal pa lang. Oo nga. You can contact us, baka mamaya libre kami. Oo nga, no? Basta commission-based ito, no? Yung mga May porsyento si Alice ang galang. Oo. sabihin nyo, narinig nyo dito. Oo. Para Prayers may- yung sa kanya, amin yung Hindi, mahilig sa prayers to si Roma. Sa kanya yung prayers. Hindi, biro lang. Pero again, ako, nire-recommend ko. No? Well recommended. 5 stars. No? Yung Hindi ko alam kung ano choir tawag nila. sa amin eh. Siguro na lang kami, lunch stub chamber singers. Kasi lumalapit sa amin yung organizer, yung lunch stub nyo, nakalimutan nyo yung mga ganun. So sabi namin, lunch stub. Tapos nakasulat sa lunch stub, chamber singers. Parang, ano yung chamber singers? So okay, fine. Sige, yun na lang siguro yung pangalan muna namin unofficially. Lunch stub chamber singers. Oh, Ang ganda. Stub chamber. LCCS. Lunch Ko- stub. Ay, LSC. LSCS. LSCS. LCS. Ganda. Lunch. So yan, maraming firsts So again, grabe, parang promotional episode to. Oo eh. Sabi ko free flowing lang. Free flowing Oo. lang. So Pero mas free flowing ang pag-ibig ng Diyos. ay yan, Diba? yan. Na never maaalis sa buhay natin. Yun. Kailangan mo lang i-realize. You just have to look for it. Yun. Kaya, dagdag ko na lang din itong suot namin ni Romar, kung napapansin nyo. Terno pa kami. Ito ay Hindi to loyal. sinasadya Hindi sinasadya to. Pagdating na lang namin, pag ganun kami. Oo. So, loyal to Loyola. Ito yung aming Atinista special pala ako. Diba? special collaboration shirt namin with Ateneo. Alam ko maraming mga ibang schools na nagre-request. Game na game kami. Kailangan lang namin ng makausap yung mga school nyo. Kasi ito, meron kaming makakilala rin na nakausap sa Ateneo. Salamat. Sa mga hindi nakakaalam, ito si Saint Ignatius of Loyola. Hindi alam ko hindi siya ang patron saint of Ateneo kasi si Immaculate Conception ang patron saint of Ateneo. Pero siya ang founder ng mga Jesuits na who run Ateneo. At ang maganda dito is, sige, nag-live selling na rin eh. Ateneo ang nakasulat. So, kung taga Ateneo de Cagayan ka, Ateneo de Davao, Ateneo de Zamboanga, Ateneo de Cebu, Ateneo de Iloilo, Loyola College of Colyon, ano pa ba? Am I missing out on something? Ateneo de... Savior. Oh, yun na. Savior. Ateneo de, Cagayan. Anyway, if I'm missing out on anything, yun, pwede nyong bilhin to. So yan, may white and may blue. Available yan sa linya-linya.ph. Walang green eh. Sayang na sayang. ubusan. Oo, sinadya naming ubusin agad para wala. Pero, anong tawag dito? Shoutout sa Ateneo kasi meron akong isang dream space na magkaroon ng linya-linya bilang True Blue, no? Parehas kami ni Romar na prep ka ba? Oh, prep to college kami parehas. Gusto ko talaga magkaroon ng linya-linya sa Ateneo. And finally, nangyari na siya. Dadaan ako doon mamaya. So, nasa A-shop kami sa may, sa may MVP college ba yan. to? Sa college, Sa MVP, no? Oo. O sa tabi ng MVP. Basta, yun. Oo. Basta yung A-shop, isa lang naman yan, yung Loyola Schools Library, I think. No? Nandyan na siya sa gitna. Makikita nyo dun yung booth namin. Available to. Meron din kami nung para sa Katipunan. Nagde-develop pa kami ng mga other
Ateneo-themed shirts. So sa mga Atenista dyan, kung may mga kilala kayong Atenista, All over the Philippines. all over the Philippines, all over the world, kasi pwede siya sa linya-linya.ph. Universe rather. Universe, di ba? So, pwede nyong i-avail yan. Yeah. Salamat din kay Romar for promoting our shirt. Yes, no? yes. So yun lang naman, Romar. Oo. Ako gusto ko lang magpasalamat sa stopover mo dito sa Linya-Linya. Magmi-meeting pa kami tungkol dun sa libro. And thank you ulit for trusting us dito sa project na to. And yun. Salamat. You're welcome. At shout out kay Father Albert Garong. O, diba? Shoutout kay Father Albert. Pero shout out sa lahat ng mga paring at mga obispo at yung mga santo sa langit at saka si Lord na rin shout out sa Yun! So, kilala nyo na si Romar. Hanapin Kilala nyo na rin siya. si Lord. Kilala nyo na rin si Lord. No? Follow nyo si Lord. No? Oo. Follow si Lord. Pwede yun. Yeah, Pwede. totoo. Pwede. And ano na rin, no? Supportahan nyo yung mga ginagawa ni Romar. At linya-linya.ph ngayong Pasko, sana makatulong kami sa inyo sa pag-reregalo sa mga loved ones nyo. And ingat tayong lahat, no? Sana may napulot naman kayo dito sa conversation stopover namin ni Romar. Sana pulutin nyo rin yung libro na ilalabas namin. At magdasal. Ingat kayong lahat. Bukas sa bukasyon. Yan. Pero bukas ang bakasyon. Bukas, bakasyon. Ingat kayong lahat. Bye-bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.